President Bongbong Marcos. And may sinabi na naman, mananagot ang lahat. Yan po ang sinasabi ng Malacanang through Undersecretary Claire Castro. Pananagutin at mananagot ang lahat ng merong kinalaman sa 100 mahigit. Sabi sa inyo, mahigit palang 100 yan, hindi lang 34 ng mga missing sabungeros. Ayan po. Ang sabi ng Malacanang, dahil nag-utos na nga siya ng malalimang investigasyon, panagutin, managot ang kahit sino, kahit na ma-influensyang tao, mayaman, maraming koneksyon, at anong lahat ng nasa kanya. Ang sabi ng Pangulo, justice for all victim. Panagutin, laliman ng investigasyon, kasuhan ang lahat. Ayan po ang order ng Pangulo. Ang tapang ng order at yan ang kailangan natin. Na sinasabi ni Atty. Castro. Sabi ng Pinagay Castro, ang Pangulo ay hindi nagbibiro. Kailangan bigyan ng hustisya ang mahigit na 100 na buhay na nawala noong 2021 dahil dyan sa sabong. Yan po ang matinding direktiba ng Pangulo. Nanagot ang lahat ng may kinalaman ho sa missing sabongeros. Yan ang tiniyak ng Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, sinabi ng Pangulo na hindi natin pwedeng palampasin ito. Bigyan natin ng katarungan ng lahat ng biktima. Lalo na ho nalaman ng Pangulo, hindi pala 34, mahigit palang 100 ito na biglang nawala noong 2021 until now. Umiiyak ang pamilya, parang biktima rin ng tukhang ito eh. Di ba yung mga biktima ng tukhang hanggang ngayon wala pa rin katarungan? Hanggang ngayon naghahanap ng hustisya. Ganon din yung pamilya ng missing sabongeros. Para din tinukhang eh. Kasi mahigit na 100 namatay. Tapos ngayon na sinasabi, binaon sa Laguna Lake. Grabe, paano hahanapin doon? Eh, lawa nga yun. Lake nga yun. Ang hirap maghanap doon. At yung taong kung noong 2021, 5 years na halos, paano kaya 4 years mahigit na paano? Hindi na buo yun. Pasintabi na sa nag-aalmusal, ano nando doon? Buto-buto na lang. Grabe. Wow, ang lupit. Anyway, ito na nga po ang latest development niya. Nagdimandahan na, nagfile na po ng kaso si Atong Ang laban ho doon sa kanyang dating tao na si Totoy, alias Totoy, na nagsasabing siya daw ang kinalaman sa missing sabongerong ito. Eh, away ho yung dalawang yan eh. Si Atong Ang, siya sa may-ari ng Manila Arena, kung saan nagsasabong. Itong si alias Totoy ay chief security ni Atong Ang sa kanyang mga negosyo at kanyang mga farm. Pero biglang kumanta ito at idinidiin siya. Hindi ko alam kung sinong nasa likod. Itong si alias Totoy, kasi alam naman ninyo, malalaking negosyante, politiko at iba pa ang nagpapatakbo ng isabong sa Pilipinas, not only Atong Ang. Ilan yan? Mga limang malalaking pangalan hanggang 10 malalaking pangalan ng mga big time na mahilig magsabong ang nasa likod ng isabong sa Pilipinas. Si Atong Ang isa lang. Ngayon, si Atong Ang iniipit. Wala akong pakialam kay Atong Ang, pero siya yung idinidiin ni alias Totoy. O anong ibig sabihin nito? Posible bang merong nasa likod? May nagmamando, may nagutos, merong backup na kalaban ni Atong Ang sa negosyo, itong alias Totoy. Yan ang mga posibleng nangyayari. Kaya nga sabi ng DOJ at police, malalim ang investigasyon, malalaki at ma-influence ang taong nasa likod nito, pero ang order ng Pangulo, I don't care kung sino man sila. Panagutin, bigyan ng hustisya, katarungan ang mga nawawalang tao at kanilang pamilya. Yan ang order ng Pangulo. Wala siyang pakalang kung sino man ang malalaking tao niya. Kailangan daw managot. Ayan ang rule of law ng ating Pangulo. Ayan ho, naku, nakita niyo yung mga development ng mga balita. Kakaiba, politika, may crime pa nga dahil missing person, dahil lang sa sugal. Kaya yung isabong at saka pogo na namayagpag noong nakaraang taon, yan talaga naging ugat ng krimen. Katulad ng pogo, di ba? Kidnapping, murder, prostitution, money laundering at kung ano-ano pang mga kaso ang lumabas. Tapos ito namang isabong, alam naman natin yan, pera-pera, milyon-milyon. Pati online sabong, napakatindi ng sabong. Well, tingnan natin kung ano ang mangyari yan. Yan po, ang update natin, balita. Wala po talagang ibang dapat sisihin dito sa nangyari sa mga sabungero kung hindi si Digong. 'Di ba? Siya lang naman ang hindi po nagpahinto nitong mga online games na ito, lalo na yung isabong noong siya ang presidente dahil nga daw po kailangan daw po ng maraming pera ng ating gobyerno. Yun ang dahilan ni Digong. Ngayon po, dito po sa kay Totoy at kay Atong Ang,
tayo po ay walang ibang hinahanap dito kundi yung hustisya. 'Di ba? Pero sa pulso po ng ating mga kababayan mas nananaig. Mas nananaig po ang kanilang paniniwala dito kay alias Totoy. Kasi nga po, bakit naman magsasalita si alias Totoy ng laban kay Atong Ang? Kung ito ay kanyang tinuring na parang ama, ito'y kanyang kumpare, inaanak ang kanyang anak, di ba? Magkumpare sila eh. Bakit umabot sa punto na ganitong sitwasyon? Dahil nga po sa sinabi ni alias Totoy na hindi na nga daw po niya masikmura, hindi daw po kaya ng kanyang konsensya, kaya po siya ay lumabas. At ang isa sa mga nagbunsod para siya ay lumabas ay ang pagtatangka o pagbabanta sa buhay ng kanyang pamilya. Okay nga lang daw kung siya ang gurgurin, pero kung buong pamilya daw niya ang gugurgurin, hindi na daw pwede yon, di ba? Ngayon, naintindihan ko si alias Totoy sa kanyang hinagpi, sa kanyang ginagawa ngayon na mga expose. Maaring meron talagang katotohanan yung sinasabi ni alias Totoy, maaring totoo ang lahat ng kanyang sinasabi, 'di ba? Pero lahat ng ito po ay hindi pa natin mapapatunayan sa ngayon, hindi pa natin malalaman ang katotohanan kung wala pa din po ito sa korte. Ang kagandahan lang nito, ang ating DOJ Secretary ay masigasig po sa paghahanap ng katarungan para dito sa ating mga kababayan na sabungero. At tingin ko, itong si alias Totoy ay pasok na rin sa Witness Protection Program. Yan ang tingin ko, makakapasok ito. Kung hindi pa man, tingin ko makakapasok ito dahil nga po nabanggit sa isang interview o bago mag-interview, nabanggit po na kay Emil Sumangil ko yata narinig yun, nasa isang secured place sila at may mga dinalang magbabantay kay alias Totoy ang PNP. So napakaganda po nitong pagkakataon na ito dahil nga po kaya din lumabas si alias Totoy ay dahil kay General Torre. Wala pong ibang siyang naging dahilan kung hindi dahil kumpiyansa siya kay General Torre na hindi kayang bayaran ni Atong Ang. Ako talaga, tingin ko kahit bayaran ng 1 billion si General Torre, hindi niya talaga ito tatanggapin para i-absuelto yung mastermind. Kahit bayaran pa ng ilang bilyon, bigyan ng napakalaking kayamanan nung mastermind, malabo. Diba? Kasi etong si General Torre, alam natin na mayroon po itong paninindigan, alam natin na ito'y talagang mapagmahal sa bayan, mapagmahal sa batas, at sumusunod sa batas, at ang isa pa po ay ito ay may takot sa Diyos. Kaya po, kung meron mang magbabalak kay General Torre na ito ay bigyan ng malaking halaga para po linisin ang pangalan ng mastermind, iligaw ang investigasyon, at ito pong mga taong dapat na maparusahan o makasuhan ay i-acquit niya, malabong malabo. Dahil nga po ang isang General Torre, alam natin na talagang ito po ay matindi po paninindigan nito. Nakita natin nung panahon ni na hinuhuli si Kibulok, grabe paninindigan nito. Kahit na ano pang i-offer dito kay General Torre, kahit ano pang sabihin na mga masasakit na salita kay General Torre, hindi po siya nagpa-apekto at ginawa po niya ang kanyang trabaho. Nakita din natin kung gaano po pinanindigan ni General Torre ang rule of law. Ipatupad ang batas noong pong itong si Digong naman ang siya pong kailangan na isuko na sa Interpol papunta sa ICC. Kaya doon nagkaroon ng kumpiyansa itong si alias Totoy. Kaya ngayon po dito sa po na ito, sa mga pangyayari na ito, walang ibang nakasolve ng problema ng bansa, problema ng estado at problema ng mga naulila ng mga sabungero kung hindi si Digong at si Kibulok. Yun nga lang, nabulok sila sa kulungan. Naipakita lang ni General Torre na siya
ay walang iba na kayang magpakulong ng mga makapangyarihang tao dito sa Pilipinas. Makapangyarihang pastor, makapangyarihang dating presidente, kung hindi si General Torre lamang. Pinatunayan niya yan na walang ibang gagawa niyan kung hindi siya. Siya lamang ang may balls para gawin ang mga ganitong bagay. Kaya nga siya ang ginawang PNP chief ng ating PBBM. At, di ba, nakita natin ito, kumpiyansa ang isang akusado na si alias Totoy kay General Torre. Alam niya na ang kalidad ng serbisyo ni General Torre ay napakataas at hindi po ito papayag o kumbaga magiging wala lang, papupunta lang sa wala ang kanilang sinimulan na pag-iimbestiga, pag-aaral sa kaso ng mga sabungero. Kaya sa tingin ko, kung hindi dahil kay Digong at kay Kibulok, hindi po masosolve itong kaso ng mga sabungero. Hindi man 100% solve. Wala pa sa 10%. 'Di ba? Nag-uumpisa pa lang po ang labanan ng akusado at ng mga mastermind, 'di ba? Ito'y wala pa sa 10%. Pero ang importante, meron na pong isang taong naninindigan para lumabas ang katotohanan. At ang susi ay si Atong Ang para naman po, 'di ba, mas lalo pong maipakita na mayroon pong ano pa rin dito sa atin. Mayroon pa rin pong hustisya. Maaaring matagal, maaaring mabagal, pero ang importante po, 'di ba, ay meron pa rin po tayong hustisya at talagang kailangan po na maibigay ito sa ating mga kababayan. Ngayon po, dito po sa aking next video na ipapakita, maririnig po natin dito na ito nga si Atong Ang daw po ay protektado ng may mga politiko at mayroon din daw pong general. Nako, sino kaya itong general na ito? Dahil ito po ay napakadelikado. Kapag sinabing general, alam natin mataas-taas na ang ranggo niyan. Meron na pong kumbaga roots sa PNP itong binabanggit na general na ito. Kung sino man po yung tagapagtanggol, protector ni Atong Ang, ito po ang dapat na mapinpoint ng ating PNP chief para po, 'di ba, kahit papaano may magawa po na hindi ko alam kung ano ang dapat diyan, kung i-leave ba muna sa kanyang pwesto, suspindihin muna habang gumugulong ang investigasyon dahil po pwede po itong maka-impluwensya sa ginagawang investigasyon laban po dito sa mga akusado. Kaya kailangan po na magkaroon po ng pag-aaral kung ano po ang gagawin dito sa general na ito. Dapat masusi po itong investigahan dahil po kailangan po walang makakapigil, walang makaka-impluwensya, walang makakapagpahinto sa hustisya para po sa mga sabungero. So meron po talaga mga tao na pulis itong si Atong Ang. Yes. Ilan to, sir? Gaano karami? Saka gaano kataas yung posisyon na hawak nung pinakamataas na hawak ni Atong Ang? Colonel. At saka may general kasama sa Alpha. Ilang general po, sir? Isa lang. Mapapangalanan niyo po, sir? Kaya kong pangalanan, pero sa ngayon, hindi naman kita nakita ng personal. So, maganda personal. Hindi ko alam kung sino tong kausap ko. Pa, sir. Sir, bakit kayo nag-decide na tumistigo laban kay Atong Ang? Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad. Ilala ko si Mr. Atong Ang. Ang dami ng pinapapatay niya na tao niya. Yun po, nadinig nyo naman po general daw po, meron daw pong general, sabi ni alias Totoy o si Don Patidongan. Nako, yan lamang ang ating kumbaga wish, ang ating mithiin. Sana nga po talaga ay matukoy, malaman kung sino po itong general na ito at baka pwedeng pababain muna sa kanyang opisina o sa kanyang pagiging
PNP personnel para po hindi siya maka-impluwensya sa mga darating po na gagawin ng ating PNP, CIDG, NBI, DOJ. Kasi nako, sigurado po ako, napakalaking halaga po ang gumugulong ngayon, napakalaking halaga po ang umiikot ngayon sa ating mga taong gobyerno, sa PNP. Malaking pera po ang pakakawalan ngayon dito dahil nga po medyo nasusukol na ang ilang mga tao. Dito nga kay alias Totoy, sabi nga ni alias Totoy ay meron daw pong nakaano sa kanya, nakapatong na 50 million para po siya ay magurgur. Nako, imagine niyo po 'yung kung gaano po kayaman ang mastermind. 50 million. Diba? Kaya po nakikita ko si alias Totoy kada interview nito on mobile siya. Kumbaga yung nasa sasakyan, andar ng andar, hindi siya nag-i-stay sa isang lugar. Dahil po alam natin na napakahirap ng kanyang ginawa, 'di ba? Napakalaking sakripisyo nito para kay alias Totoy. Sana nga lang talaga totoo ang mga pinagsasasabi ni alias Totoy dahil po kung hindi po totoo ang kanyang mga pinagsasabi, sa akin okay lang. 'Di ba? Kasi ako nagba-vlog lang naman ako, curious lang ako sa mga pangyayari. Gusto ko lang malaman kung ano ang totoong nangyari sa mga sabungero. Pero 'di ba, ang maapektuhan dito ng matindi ay ang ating mga kababayan na kaanak ng mga sabungero. Kaya po dapat talaga, nako, siguraduhin mo lang alias Totoy na totoo ang iyong mga sinasabi. Siguraduhin mo lang na wala kang kumbaga itatago, wala kang pagtatakpan at wala kang poprotektahan at isa pa, 'di ba, all out na katotohanan ang dapat mong ibigay, hindi yung baka mamaya meron lamang nagsusulsul sa iyo, meron lang pumoprotekta sa iyo, meron lang naguutos sa iyo katulad ng sinabi nga ni Sir Mike Abe, 'di ba? Pwede 'yon, posible 'yon. Wag nating alisin yung option na yon o yung pagkakataon na yon, yung sitwasyon na yun, hindi natin pwedeng alisin yon. Pwedeng meron ding nasa likuran ni alias Totoy para lumabas, 'di ba? So sana nga wala talagang tinatago dito at wala pong ibang taong involved bukod kay alias Totoy lang. Si alias Totoy lang sana mismo talaga. 'Di ba? So abangan pa po natin ang mga update dito. Salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog. Meron po akong susunod na vlog, matutukoy na po. Ako talaga sabi ko, ito talaga ang may pinaka makasalanan sa lahat po ng nangyari dito sa mga sabungero. Siya po ang may kasalanan. Na pinpoint ko na. Na ano ko na talaga, sabi ko ay hindi na talaga ito maikakaila. Siya ang parang tingin kong mastermind sa nangyari na ito. Parang tingin ko siya ang parang gumawa nito So mamaya po malalaman po ninyo yan. So maraming salamat po. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Abangan nyo po yung next vlog ko. Malalaman nyo po talaga kung sino ang mastermind dito sa mga sabungero.